So, okay na yung wiring connection. Bali, connect na natin yung PV cable dun sa taas via MC4 connector. So, ito, meron tayong 6 na 450 watts panel. Yan. Saka yun, 6. Para to sa 5 kilowatt day hybrid on-grid inverter. Okay. Yan. So medyo mahina yung sikat ng araw, pero subukan natin. Yan. So connected na sa taas. Check natin yung voltage, PV voltage. Check natin kung tama, kung positive to positive, negative to negative. Yan. Check natin. Ayun, tama. Meron tayong 269 direct current DC voltage. Okay, okay na. Switch on natin yung battery breaker. Okay, on. Reset muna natin. Okay. Reset. Okay. Tapos on natin yung inverter. Okay. On na. Yun. Tayo natin na mag-normal. Ayan, naka-on. Battery percentage 50%. Ayan. Off-grid tayo. Diba? Natin yung PV circuit breaker. Switch on natin. Ayan. Switch on. On na. Tapos switch on natin. Inverter. Sa inverter side. Okay. So meron na normal na DC, ano rin yung ilaw, normal DC. Tapos meron tayong production na 897 watts, voltage 224 volts, direct current. Saka 4.2 amperes. Yan, bali isang string lang to. Yan, isang string lang gamit natin. Yung isa, hindi na tayo nag-connect. Kaya sa PV2, wala tayong production. Walang production. So, yan na. Na-on na natin yung battery. Battery, breaker, switch on. PV cable, circuit breaker. Isang string lang, 1. Switch on, tapos switch on. Normal na. So, kung mapapansin nyo, wala pa tayong consumption. So, ito yung sa load out ng inverter. Naka-switch off pa to. Switch off. So, switch on na rin natin. Ito. Yun. Ano na yung auto transfer switch natin. Bali, main power. Meron na siya. Check natin. Set natin sa AC. Yan. Tapos check natin. Yun. Meron tayong 233 volts. Tsaka yung galing sa backup power. Galing yan sa grid. Wala pa tayo yan. 0. Yan. Naka-off pa yung grid. Tapos sa load side, yung out, meron na rin tayo. Yan. So, papuntang outlet yan. Inverter outlet, 220 volts. So, pwede na natin magamit to kahit naka-off pa yung grid natin. Yan, naka-off grid pa yung inverter. So, pwede na natin magamit. Subukan natin. Meron tayong isang electric fan. Yan. Plug natin dito. Yun.
On natin. Yun. So, bali yung nagpapatakbo ngayon yan, inverter lang. Yan. Hindi tayo kumukuha sa grid. Yan, inverter yan. So, meron na tayong load. Yan. Meron tayong 58 watts na load galing na sinusupply natin papuntang electric fan natin. Yan. Okay na. Yung next natin i-on yung sa grid. Yan. Dahil dyan, nakakonect dito yan. On ko. Yan. Switch on. Yan. Check natin yung voltage. Yung sa grid. Yan. Yun sa grid yan. Bali, meron din tayong 238 volts. Pero naka-off pa yan. Tapos dito, galing sa grid yan, yung outlet na to, check din natin. Yan. Yan, meron din tayong 238 volts. Grid yan, sa grid. So ito, switch on natin yung breaker para sa grid. Yon, meron tayong voltage current protection device with timer. Pag example mag blackout, after ilang seconds saka lang siya papasok sa inverter kasi may timer siya, may delay. Yun, okay na, on na. Tapos dito may naka off grid pa rin, naka off grid kasi may delay rin ito, 60 seconds yung sa inverter bago mag-connect yung grid power. Yan. Tayin lang natin. Ayun. Meron tayong grid power. Yan. Normal. May DC, AC, normal. Tsaka grid. Naka-on na. Naka-on na yung grid natin. Ngayon, susubukan naman natin. Kasi hybrid to. Inverter natin, hybrid on grid, at saka dito nakalagay yung current transformer. Bago itong outlet, maglagay tayo dito ng load. Titignan natin kung mag-supply ba yung inverter pabalik dito. Pabalik dito sa outlet. Kahit hindi siya nakakonect sa load side ng inverter. Yan o, sa grid side siya. Titignan natin. Kasi yung setting ng inverter natin, yan, 0 export to city. Yan, naka 0 export to city tayo. Ibig sabihin, yung export natin galing dito sa grid, pwede tayo magpasa ng kuryente pabalik dito, pero hanggang dito lang, dito sa city. 0 export to city. Ito, city to current transformer. Ibig sabihin, hanggang dito lang. So, meron tayong connection dito. Yan, papunta dito. Subukan natin. Maglagay tayo ng mataas na load dito. Tapos titignan natin sa inverter. Dito, sa grid side. So, meron tayong electric kettle. 1,850 watts. So, subukan natin. Dito tayo muna mag-connect sa inverter outlet. Yan. Yan. Connect na. On natin. Yun. Inverter outlet. Titignan natin. Yun. Meron tayong 1,900 watts home load. Tapos nagdi-discharge yung battery natin. 1 kilowatt. Saka nagpo-produce tayo ng 680 watts. Yan. 1.91 kilowatt. Yan. Dito yan sa home load. Dito tayo nag-connect sa inverter. Yan. So, lipat natin. Subukan natin dito sa grid. Kung ganun pa rin. Kung magsusupply yung inverter natin. Kahit dito sa grid nakakonect. Lipat natin. Off. Lipat natin dito sa grid. Yan. Ito. Nakakonect yan sa grid. Yan.
Yan. Subukan natin. On natin. Yun. On natin. Naka-on na. Ganun pa rin. Ibig sabihin, yung flow ngayon, pabalik na dito sa grid. Kasi hybrid siya. Dito tayo. Yan o. May 7.3 tayo. Yan. Pero, in case na i-off ko itong sa grid, subukan natin i-off ko ano mangyayari. So, yun. Nag-off yung grid natin. Kasi dito siya nakakonect. Nag-off yung grid. Yung voltage current protection device. Tsaka itong plug nag-off rin. So, wala. In case na mag-blackout, lahat ng non-essential load na nakakonect dito sa grid, bali, mag-off rin siya. Kasi hybrid. So, yan, naka-off grid tayo sa inverter. Yung home load natin, 0. Yan. Sa bali, nagcha-charge na lang tayo sa battery. Tapos ito, naka-off. Naka-off rin siya, nag-shutdown. Pero pag ilipat natin dito yan, off ko muna. Lipat natin dito sa inverter. Yan. Nag-on ulit siya. Yan. Yung electric kettle natin nag-on. Yan. Tapos yung inverter natin nagsusupply ng 1,860 watts. Yan. Battery saka panel lang nagsusupply ngayon dito. Diyan sa electric kettle natin. Subukan natin ilipat. Off natin muna ito. Lipat natin dito. Tsaka on natin yung sa grid. Yan. Yan. Hintayin natin yung timer. Yun. Pero hintayin ulit natin yung timer dito sa inverter. Halos 60 seconds bago mag-normal. Naka-off grid pa rin siya. So, ayan na. Naka-on na sa grid. On ulit natin. Yan. Yun. Na-on na. On na. Yan. Meron na tayong home load. 1,930 watts. Yan. Kumukulo na. So, off ulit natin. Naka-off na. Yan, naka-off na. Home load. Bali ito, non-essential load, nakakonect dito sa grid side. Tapos ito naman, yung load outlet, mga para sa essential load na yan. Kasi, applicable to, kasi meron lang tayong 100 AH battery. So, ang magagamit lang natin dito, equivalent to sa 5 kilowatt. So, ang magagamit natin 80% lang. So, 4 kilowatt lang. Kung meron tayong nakakonect na tatlong air condition dito sa load side, saglit lang, maubos agad. Kaya yung ginagawa, dito siya nakakonect sa grid side. In case na blackout, yung masusupplyan lang na power ng inverter saka battery na to, ng battery saka inverter, itong load side, importante lang. Yan. So, ano naman mangyayari kung ilipat natin itong current transformer, yung limiter? Pagkatapos dito, after ng ito, yung sa outlet na yan, dito natin ilagay, o dito. Titignan natin. So, ayan, nilipat ko. Pagkatapos ng breaker, and after itong may outlet tayo, after dyan, dito ko nilagay yung CT, yung current transformer o yung limiter natin dito. So, subukan ulit natin. Naka-on pa rin yung grid, inverter, battery. Ganun pa rin. So, on natin tong ating electric kettle. So,
So yan na, naka-on na. Titignan natin kung may nakukuha ba tayong power galing sa battery saka inverter. Yan, wala. Walang amperahe. Yan, wala rin. Wala tayong nakukuha. Ano? So importante itong positioning ng ating current transformer. So yan, kahit na gumagana yung electric kettle pero hindi tayo kumukuha ng power dahil dito tayo naglagay after nito outlet yung sa grid. So off muna natin, balik ulit natin. Yan. Balik natin doon sa bago mag outlet. Lipat natin dito sa line side. Yan, line side dito. Yun, pointing towards inverter pa rin. Tapos on natin. Yan. So, papansin nyo meron nagsusupply yung inverter saka battery ng galing rin sa panel, nagsishare sila at may nakukuha konti sa grid. Yan, papansin nyo, yan na, nagsusupply na siya dito. Ganito yung hybrid on grid yung setup.